morning, everyone! Welcome sa akin. Maraming nagtatanong, maraming nagsasabi, saan ko daw nakilala yung husband ko. Sabi ko, nakilala ko yung husband ko sa Facebook lang, sa aming mutual friend lamang dito sa Facebook. Medyo maedad na yung mutual friend namin. Alam na pag-lima na yung aming friend. So, sabi niya, meron daw siyang kaibigan, i-repo daw sa akin. Ganyan. So, sabi ko, sige, try ko, malay mo. Sinabi ko rin kasi sa kanya, baka may kaibigan ka na din, ganyan. Although, syempre, suntok sabwa naman talaga. Hindi naman masamang mag-try. So, siya din naman ang nagsabi na, ihahanap ako. Tapos yun, hanggang nagkakilala kami ay February 12. Nag-chat ako sa kanya ang haba-haba. Nag-reply siya sa akin siguro mga 3 days, ganyan. Tapos, alam niyo yung nag-chat ako sa kanya ng mahabang-mahaba. Tapos, syempre, gwapo. Tapos, syempre, minarket ko, nag-market ako sa kanya. Kung alam mo yung parang nag-a-apply tayo sa isang kumpanya, sa isang marketing na kailangan ibenta mo lahat. Parang ganon, parang inano ko yung sarili ko talaga. Pinush ko yung sarili ko para makumbinse ko siya. Wow! Siyempre, lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong mga estratehiya or yung mga alam mo yun. Naging kami ay ng May after ng 3 months. Naging kami ng 3 months. Tapos umuwi siya dito ng Pilipinas, sa amin sa Pilipinas after 1 year and 3 months. Tapos, umuwi siya, nag-vacation siya ng 2 weeks or less than 3 weeks. Tapos, nag-spend time kami sa Palawan. Almost 1 week kami sa Palawan. Tapos, nag-propose siya sa akin after 3 days kasi sabi ng lola ko, pagdating ng Pilipinas, ng asawa ko, sabi ng lola ko, what is your intention to Rexon? Ganyan. Tapos, are you serious with Rexon? What is your planning? Blah, blah, blah. Tapos, sabi ng asawa ko, gusto ko pong makilala ng lubusan si Rexon. Hindi ganun. Wow! Dahil, in short story, nagbakasyon kami ng El Nido for 1 week and then after 3 weeks, umuwi siya dito sa Amerika. Tapos, after noon, pinakilala ko siya sa mga kamag-anak namin sa Lipa. Lahat, pinakilala ko yung husband ko sa mga kamag-anak ko dyan sa Lipa. Dyan sa Lipa, Batangas. So, lahat, sa side ng inay ko, tsaka sa side ng tatay ko, pinakilala ko siya. So, ilang minutes na ba guys? So, 3 minutes. So, kailangan 7 minutes. So, yun guys. Kung tayo maghahanap ng mga apam, make it sure na ang hinahanap natin ay yung love. Hindi yung basta yung apam lang. Pag may apam, parang sagot sa kahirapan. Wag po nating iisipin na ang apam ay sagot po sa kahirapan. Kasi ang apam po talaga ang hinahanap po talaga natin ay love. Kasi unang-una po, bakit po nasabi kong love? Kasi pag ang gusto nyo lang po makapunta dito sa Amerika at hindi nyo mahal ang isang tao, yung apam nyo, ay wala pong visa ang mga ganung bagay. Kailangan po namumutawi po sa inyong puso ang pagmamahal sa apam. Dapat po ay totoo ang pinakikita nyo sa apam. Hindi po porket apam. At isa po, wag po tayong mag-iisip na pag-apam mayaman. Dito po sa Amerika, dito po sa Amerika, hindi po lahat ng apam mayaman. Parang normal lang po natin. Parang kagaya din po sa Pilipinas, parang kung hindi
kung hindi magwo-work, hindi mabubuhay. Parang dyan lang din po sa Pilipinas. Kaya, inaano ko lang po ang karamihan sa mga Pilipino na pag may apam, mayaman. Hindi po ganon. Pag may apam, iba ang tingin. So, ibahin natin yung mindset po natin. Pag sinabi pong apam, kasi mahirap pong sabihin na, ay gusto ko po ng apam. Ay gusto nga po natin ng apam. Ay ang problema nga po, kung ang apam, tanungin po muna natin kung ang apam, kung gusto po tayo. Siyempre, doon po, medyo mahirap. Kasi po, pag sinabi po natin, ay gusto ko ng apam, gusto ko ng apam. Pero, alam nyo yun, naiintindihan nyo ako. Ang hirap kasing explain eh. Ang hirap kasing sabihin na, na gusto ko ng apam, ganyan-ganyan. Hindi po ganyan. Kasi, parang yan po ay chemistry. Kayo po ang ano bang ibig ko sabihin dito? English pa kasi ako eh. Parang kayo po ang mag-e-explore ng nararamdaman nyo sa isa't isa. Ganun po yung pagmamahal. Hindi po pag sinabing gusto ko yan, ang problema nga po ay baka hindi naman tayo gusto ng apam. Diyos ko po. Ilang minutes na ba? 7 minutes. So, hanggang dito na lang muna po guys. Itutuloy ko po ulit ang aking next na kwento sa aming story. A love story ng aking apam. Ano po? So, hanggang dito na lang po. Thank you po. Sana po meron pong natutunan yung iba at sana po hindi ko naman po nilalahat. I mean, kumbaga nasa sa inyo po yun. Nasa sa inyo po yun kung paano nyo po i-handle ang relasyon sa mga apam. Ganun po. So, thank you for watching. Please subscribe, like, and share. And follow na rin po. Bye!